Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silver place, tossing my toes and I crinkle my nose wherever it goes. And you always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling on my window, babe. Narito na ang Alien Talk. Kasama si Tony Israel. Is it a plane? Is it a drone? Is it a UFO? Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Welcome sa episode 29, year 2 ng Alien Talk. Ngayon ay araw ng Sabado, Abril 13. Abril 13. Sa 15 sweldo na. Pero paano makakasweldo kung sarado ang mga ATM? Yung BPI daw yung kanilang facility hindi rin makakahandle ng payroll. Dahil sa systems upgrade. Ayun. Sige, upgrade na lang kayo na upgrade. pero hindi yan ang pag-uusapan natin ngayon dahil tayo ngayon ay nasa Alien Talk. At syempre, tulad ng dati, yung aking partner ay hindi mabubuo itong Alien Talk kung wala ang ating partner na si Ed Neri. Magandang gabi sa iyo, Ed! Good evening, Kanton! Good evening sa lahat na nanonood nitong show na to. At saka mga kasamahan natin, a good day sa manonood later. Ayan. Oo. Ay yung mga kaibigan natin from the beyond. Yung mga kaibigan nating normal na tao at mga kaibigan nating dili ingon nato. Oo. Naniniwala ka ba, Tuned? Ay, alam mo itong media na ito, ang tinatawag nilang pag-spread ng signal, radio signal, at saka yung mga frequency, sound wave, gano'n. Sa buong universe ito hindi lang naman dito sa atin. So talagang sigurado kung mayroong nakikinig o nanonood somewhere out there. Somewhere under. Tama ka dyan. Somewhere out there, somewhere under. Ayun. So, siyempre, binabati ko nga pala si special na pag-greetings kay Benjamin Lim, Benji Lim ng Leganes, Iloilo. Nagkita kami kanina, nagkape kami. Tapos sabi, kala ko ang interest niya ay yung tungkol sa ginto. Yung pala ang interest niya yung Alien Talk. Sabi niya, paki-extend yung regards ko kay Ed dahil mahanga ako sa kanyang pagiging maalam. Genius ka daw, genius. Maalam. Oo. Kasi yun ang mga bagay-bagay na pinag-uusapan natin. Alam mo naman yun. Noong panahon pa ni Jimmy Licao ko, sabi nga niya, ito na, nabuo na ang samahang SSU. SSU daw tayo. Yung mga usaping pag iba nakarinig, sabi mga siraulo tayo. Sumahan ng mga siraulo. Sumahan ng mga siraulo, sabi niya. Siya daw leader. Hindi, kaya nga, ang hirap doon makapag-relate kasi. Talaga, totoo yan. Kung halimbawa, wala tayo sa mag-asawa nga kayo, tapos hindi kayo pareho ng frequency, lalo na sa sitwasyon niya, yung mga anak niya may mga kanila na rin pamilya. Siyempre, hindi sila makapag-usap masyadong mag-asawa. So, yun, ito, welcome sa Alien Talk, samahan ng mga siraulo. Palitan na natin yung UFOSP. Ano na? SSU na. Sunny side up. Okay. Batiin muna natin yung ating mga dating madalas na binabating Landicho family. Nandyan si
Albert at Marlene at yung si Kuya Lawrence at Ate Campora at ang kanilang magandang kantora na babae na anak na si Joe Landicho at ang kanyang alaga na si Joe White. Okay, bati natin si Edison Johnson. Good evening po, Sir Anton. At sa UFOSP at Pecog Families at na followers ng WOTN. Hindi tayo WOTN ngayon, Edison, ha? Ano tayo ngayon? Alien Talk, dito nagsimula ang alien ng WOTN. Good evening, Sir Anton, sa lahat ng mga member. Nice to hear your broadcast, watching from Haro, Iloilo. Sa susunod, Renbe, palaki natin itong samahan dito sa Iloilo. At tayo magkaroon ng gathering every week. Yung ganda yun, di ba, Ed? Yung magbibigay ng testimony niya. Pupunta ako dyan. Punta ka rito. Alam ba, sabihin mo. Di ba yung dati yung si Jeka? Na nagising siya, biglang bumuka yung kisame nung kanyang kwarto. At nag-astral travel siya. Ay, mga ganung usapin na makakasigurado tayo na hindi kayo tatawanan. Kasi katanggap-tanggap lahat yan at inuunawa ho natin. Good evening, Sir Ed. And to all viewers, have a great day. Mula kay Ate Delia Agustin, good evening Ate Del. Kay Ariel Cañeta, kay Lazo, Jorge Lazo, night viewing po. Frederick Celiora Duran, kay Cornelio Cutayan Tusoy. Good evening Kanton at Kaed, maayong gabi, watching from Riyadh. KSA, kay Tess Yango, greetings to all Wotnians, kay Sir Ed, kay Sir Anton, at kay Princess Elizabeth, kay John de la Merced Panganduyon, watching from Saudi Arabia. Kay Abel Ilagan, good evening. Sir Ed, Sir Anton, at sa mga UFOSP, isang mainit na gabi. Kay Justin Ted. Literally, mainit na gabi. Ay, talaga. Grabe. Buti hindi kayo nawala ng tubig dyan. Ay, wala na. Alas 5 pa. Wala ng tubig? Yep, no water. Tapos meron pa raw yatang rotational na brownout. Kay Juliet Sasa, watching from Hong Kong. Kay Jimeno Latoga. Hi, Jimeno. Oy, ito si Jimeno. Ed, yan yung nagpapataga, hindi tinatamaan. May ano siya. May gamit siya. May agimat. Oo. Kay MJ Pataksila, MJ. Siguradong mainit dyan sa norte. Kay Lovely Corsiga, kay Bobby Galvez, kay Tatalino. Hi, good evening Teo, Tatalino. Kay Edwin Ismilia, good evening Kanton, kay Edneri. Kay Mart Leobert de los Santos. Watching from Fukushima. Oy, Fukushima, Japan. Sinabi ano daw yun? Yung nangyari dyan sa kanilang warp daw yan. Kay Ami Ebyo. May nagsasabi rin namang gagagawan daw ng mga hingkanto. Talaga naman. Watching from Doha, Qatar, si Ami. Kay Joseph Placiente. Kay Jose Escariñas. Good evening, Sir Ed, Sir Anton. Kay Adriano Lindo. Tapos kay Alcamer Vincent Adil. Finally, an image of black hole. Yan. Ano ang thoughts mo daw dyan, Ed? Hello. Natatala ako. Sige. Mamaya, sagutin mo muna yan bago natin takuan yung ating main topic. Hello, good evening po. Trending po noong isang araw ang black hole. Sa inyong palagay, paano po nangyari ang ganong senaryo? May kailangan bang ipag-alala? Good evening mga sir. Dito sa bahay, yung apo ko lang na 7 years old ang nakaka-relate sa akin sa usaping alien. Ini-orient mo na, Edwin, para pagtanda mo meron kang kausap. Good evening, Brother Sandel Depiado at kay Victor Cañete. Good evening, sabi ni Vidailin Coriano Aquino, kay Babe Pana. Good evening, Sir Ed, Sir Anton. Kay Lino June Agpuon. I'm in Chicago. I remember when I was in the Philippines. I saw something in Quezon City, Parks and Wildlife. They were UFOs. Yan, sige. Meron dyan eh. Kaya nga sabi dun sa Quezon City, yung ano daw yun, hindi ba tawag nun? Yung Korean Circle yan?
Yan, Quezon Memorial Circle, obelisk din daw yan. Yung Oo. structure yun, obelisk yan. Mga patatsulok. Hello po, Sir Anton, Sir Ed, sabi ni Lourdes Lagiman. Ay, si Willie Rael yan. Good evening. Kay Lino Jun nagpuon, is this live? Yes, live na live. Carmelita Mandalones Verdida, good evening. Kay Princess Kikanton at kay Kaed. Ariel Taduran, good evening. Kay kay Renve, appreciate at Center Anton. Kaya lang at the moment medyo inuubo pa at may dagdag na hika. Next time, pag magaling na. Pareho tayo palang may hika. Mabuhay kayo, sabi ni Rampador Alindog, Fernando Rodillas, Jomar Flores, Rosilo Aban, Dante Deuco. Say good evening, Dante. Kay Mac Jason Solanoy Silvestre, watching live from Aklan. Okay. Sige, Ed. Black hole. Black hole. Black hole. Kaya daw na-discover yung black hole dahil daw sa China. Dahil yung technology ng computer technology na ginamit, kakain daw talaga ng malaking energy and malaking data requirement yun para ma-process yung image. And they owe it to China. Now, what can you say about it? Well, I think wala pa masyadong nakaintindi ano yung black hole kasi iba-ibang mga theory ang lumalabas diyan. One is yung there is something in the middle of the black hole, sabi nila neutron star or something, a massive neutron star that that has collapsed even the gravitational field, and it is so strong that even light cannot escape, kaya naging black hole. That is one theory, Another theory is it's a wormhole. It is a passageway to another star universe or star system or to another galaxy. So, ibang kwa naman yan. So, ibang idea naman yan. Si Stephen Hawking, I think, and other scientists has drawn na parang truncated yan, parang mga funnel na connected somehow, they are connected to another star system or to another universe. That's right. Kung makapasok ka doon, ang labas mo. Sa kabilang and several stories that are coming out is that the sun is actually a portal. A portal to, that's why may maraming mga sightings diyan of spacecraft or suncraft who are coming out and seems to be the size, planet size, o kasing laki ng Jupiter o kasing laki ng Saturn, coming out of the sun. Diba? So, di natin alam. It has not been, puro theory pa lang to lahat ang lumalabas. None has really been confirmed. Ang ano yata dyan, the theory was developed according dun sa sucking capability ng black hole na yun. Pagka malapit data dun yung isang star o isang heavenly object, nawawala yata, parang gano'n. Hinihigop. Kaya because of yung idea of massive star system that has collapsed, or even a nebula has collapsed and compressed to one point. And even, because it has collapsed, even the gravitational field has collapsed, and it does not allow even light to escape. Kaya, since light cannot escape, there is no reflection, hindi mo makita. I mean, how do we see objects? We see objects because of the reflection of light. It is not the object that we are seeing. It is the reflection of that object that we are looking at. Exactly. Lahat itong tinitingnan natin. Yung lamesa, hindi naman yan. Hawakan mo siya, you feel that something is dense. Diba? So, pero kung walang ilaw, wala. Kung walang ilaw, wala kang makita. Paano mo sasabing lamesa yun? Oo. Definitely hindi, di ba? Although kung may katabi ka tapos walang ilaw, ibang gagawin ito rin yan. Ginawa mong ganon, di ba? Oo. Ang assumption mo,
kaibigan mo, girlfriend mo, asawa mo, gano'n. Pero paano mo masasabi talagang buong buo na yung hawak mong mukha ay yun nga kasi hindi mo naman nakita. At saka yung natatawa nga ako, I mean, just on the funny side, natatawa ako when they talk about the black hole, sabi nila, the black hole is found in everyone. It is where the sun does not shine. Ayan. Sabi ni Tess, it's a portal to another part of the denominational part of the universe. Si Admiral Byrd, sabi ni Buboy, yung US Navy nakapasok na sa black hole. Parang hindi yata Buboy, kundi nakapasok sila dun sa Antarctica, dun sa Agatha. No? The gate to the inner earth. Gate to the inner earth. Good evening, Sir Tony, Sir Red, sabi ni Juven. Good morning, watching from Hong Kong, si Lilibet Cantotal. Tita, kulungan daw ng mga bad angels ang black hole. Kaya wag tayong... Isa yan sa mga spiritual definition or description or interpretation. Aloha from Joy Mark Rivera. Aloha from Waikiki. Iba ka rin iniisip ni Ed kapag sinabing black hole dahil alam ni Ed yung story ako dahil sa black hole na yan, nawala na ako ng focus sa aking pagninegosyo. Iba naman. Na-suck out, na-suck in. Sina. Okay, there was a convention and there was a speaker, her name was Almeida. E.T. Si ano to? Almeida. Para yung yung Almeida, para familiar yung pangalan na yan. Babae yun si babae. Chiki. Parang ganun, Chiki Almeida. She called it Grand Lift. There was a cluster of lights, then a formation, a triangle formation. Then a ring of cloud and a big spaceship came out. Roy Alvarez, I believe, is an actor. Can you verify if there was an event of such a thing? Palagay ko yan yung sinasabi nila noon na nagkaroon ng wave of sighting doon sa Pila, Laguna. At, during the early... Mga 70s. Mga 70s yun, di ba? 80s. At during the early wave, nagkaroon ng early wave ng mga UFO sighting sa Pila, Laguna. At nandun yung mga Brumoki. Brumoki, ano ba yan? Brotherhood of Mother's Kids ba yan tawag? Yeah, Brotherhood of Mother's Kids. At nakakapag-summon sila ng UFO. Kaya maraming ang nagdadatingan na UFO. Isa dyan, yung officer natin na si Maulyong Son ay naka-witness dyan sa pagdating ng mga UFOs sa Pila, Laguna. And of course, yung theory, yung magkakaroon nga ng Grand Lift. Pagdadating yung malaking spacecraft at yung mga pinili, yun ang paaakyatin at ihigupin pataas para iligtas. Yan ang ilan sa mga paniniwala ng mga samahan at maging nung ibang mga UFO groups nung mga early 80s. Yun. Grand Lift. Sino ba yung, kalimutan ko basta Chiki Almeida, parang gano'n. Kalimutan ko first name. Okay. Ay po, maniniwala po ako sa alien theory. Rampador Alindog. Si Roy Alvarez kasama. Yan, kilala ko po yan, si Almeida kasama ni Roy Alvarez. The late Roy Alvarez. All Ilonian OFW should have a party and invite si Raton and Ed for the appreciation of this wealth of nation. O magpa-party daw tayo. Naku, malaking masaya yan. Black hole po yata. Distribute na. Pag ma-distribute na. Ng distribution. Oo. Mauwi na naman ito sa robotan ni Mami. Ulit ito, ating alien talk. Black hole po yata that drags you or vacuum you, and as you travel, you will be crumpled into pieces. We'll never know. We will never know. Not in Laguna. Yeah, 80s. Gandang gabi po.
from Kuwait. Chester, okay. Gary na yung mga nananawagan to. It was in Quezon City Parks and Wildlife. That was a grand lift. I na-surprise daw siya. Wala pa naman sigurong grand lift dahil ang grand lift ay inaasahan nila isang massive object na magtatagal dun sa space at manghihikayat o ipapaalam dun sa mga pinili. Pero alam mo, dun sa Pampanga merong nag-report napuntahan nito ni Mau, napuntahan nito ni Ate Bermi at ni Tess. Si Tess, yung reporter ng isang newspaper. Leonelio yan? Tres Leonelio. At dahil nakakita nga yung si Fe ang pangalan ng isang massive aircraft, spacecraft doon sa Florida Blanca. Pero yung nakakita nung isang madaling araw ng mga bandang 4:30. At kita daw niya yung loob Malaki. Pero natatanaw niya parang transparent at nakikita niya yung loob. Talagang manghang-manga siya. Nagpunta nga siya dun sa DZRH, dun sa radio station ni Ray Sibayan. At nataon ako yung nag-guest. Kaya nagpunta siya doon. At kinento nga niya yung kanyang karanasan. Napaka-interesting. Documented yan ng UFOSP. A UFO, unidentifiable Filipino overseas. Good evening, Canton and Sir Ed Neri. Sabi ni Ed. Ay po, salamat. Merong ganding umpitsing tungkol sa alien and UFO. Hindi lamang yan. Marami pang ibang mga bagay na hindi napapaliwanag. Hello, Sir Anton, Sir Ed. Magandang gabi po from Caloocan. Kay Maria Rosa Silang. Good evening from Italy. Magandang gabi po, Florita Milano. Okay, Ed. So, tapos na muna tayo sa black hole dahil yung theory na yan ay marami pang mga usapin pahinggil dyan. Stephen Hawking, isa yata yan sa mga prominenteng figure na nangangaral tungkol dyan sa black hole theory. Okay, Ed, develop this at nag-post ka kung ano kaya itong object na to. Actually, hindi first time ko pinost yan. I posted that I think a year ago or a few months back. If you will recall ngayon, di ba, yung lately na-discover nila nandito Pilipinas, there has been discoveries by anthropologists of the presence of humans something like 700,000 years ago. Tapos the last report that they have that came out in the papers, yung nakita nila yung isang bone ng hominid. Tinawag nila ngayon na hominid luzonensis, no? It's around something like 75,000 years old. So that means that itong island, itong ating lugar has the presence of humanity. Humanity has been present in this area for the longest time. So if we start talking about the Anunnaki, those from heavens come, di ba? Yung doon galing sa langit pumunta rito. Even Sitsen said that they came over something like 450,000 years ago. Pumunta sila rito to look for gold and other things. So you can already start imagining 400,000 years ago, what is the world like 400,000 years ago? Sila Graham Hancock is following this theory ngayon that the Earth was most probably had advanced civilization prior to the Great Flood that happened something like 12,800 to 11,600 years ago, or yun nga, mga around that figure. And this was caused by the sudden melting of the glacier in North America and even in Greenland. So, natamaan ng fragments ng comet at that time. And that is the same time period that was reported by Plato na sinabi daw ng ancestor niya, si Solon, that something like 9,000 years ago,
or if you add 9,000 plus 2,000 years, that becomes yung mga 11,000 years ago na nag-sink yung Atlantis. Ano? So there was when you are hit by several fragments of a comet, there is going to be shaking. There's going to be earthquake. And if the comet explodes on top of a glacier or an ice field, parang tinamaan mo ng atomic bomb yan at it will suddenly melt. So yung sinasabi nila na flooding, hindi yung gradual, sudden flooding yan. And it caused the race, sabi nila Graham Hancock, sila Carlson, yung isang scientist, na there was a sudden rise of around 600 feet ng sea level. So you can imagine, 12,000, 11,000 years ago, the current sea level, itong nakikita mo ngayon sa Manila Bay, kahit saan kang beach dyan, that was 600 feet lower. So that means that there was a big piece of land. Yung tinitingnan ko ngayon Philippines, isa sa mga curiosity ko, sa mga areas na that would be dry land. Nakita ko na interconnected tayo. Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, the Philippines, is interconnected as one big island. And this was recorded also by the Indians as Sondaland before. Sondaland. Now, a question is asked, was this Lemuria? Probably not. Maybe Lemuria was another continent that formed several 100 million years ago. What I'm leading to, if the sea was lower by around 600 feet, there is a possibility that there were a lot of civilizations that existed living within the coastal areas at that time. Sabi nga ni Graham Hancock, he has found areas in the there is a sunken land bridge between Sri Lanka and the Tamil area, the south area of India. He has also found remnants of a city south of India, yung tip ng India. And then in the Indus Valley, the area located along the at the outflow. Kasi the Indus River used to be a river. Ngayon it's just a valley. The water used to go out into the Indus Sea. Yung area na yon, merong civilization. Nakita rin mga cities, remnants of cities. Dito sa Japan, yung tinatawag nilang Yaguni ata yun, yung south of Japan. Nakita na malalaking structure. And then, remember, there was a report of a scientist who found pyramids somewhere in the western part of Cuba, which was around 2,000 feet. No? So you're wondering, why 2,000? Kung bumaba yung tubig, if the water used to be 600 feet lower, but itong nakita nila was around 2,000 meters deep. No? So, there is a possibility that it sank, sabi nila, that because of the impact of the comets causing earthquake, some parts of Earth might have collapsed. At saka yung tinatawag nilang spring action, kasi yung like North America, that used to be covered with around 2 miles thick of glacier ice. Suddenly, yung bigat noon na diin yung lupa pailalim. So kung nadiin yung lupa na yun, saan yung pressure na yun lalabas? It's possible lumabas yun sa Caribbean area kasi Cuba is Caribbean, ano?
So dun sa It's opposite much side colder. naman. So, Caribbean, some parts of Atlantic would probably be higher because nadiin yung lupa sa North America. But with the heating of the comet, when that comet hit North America and melted and made a sudden melting of that glacier, meron parang spring back yun. Nawala yung tubig, nawala yung bigat, yung lupa biglang tumaas. Doon sa kabilang side. Yung North America. So, yung na-push na pataas noon, biglang bumaba yun. Okay. Now, that might have been where that yung pababa na yon, yung pailalim na yon, that could have been the sunken structures that were seen around 2,000 meters deep. Ano? Okay. Now, the reason that I'm putting this is because itong image na to, itong nakita ko na, kahit anong gawin ko nito, paikot-ikot ko to, hindi talaga, sabi ko, hindi to pwede vapor. So I made a measurement. Ang haba nito is around 2 kilometers. Ang kapal nito is around 2 kilometers. So it is not a ship. Sigurado yan, hindi yan barko. And it is under 1,250 to 1,300 meters deep in the Bohol Sea. Wow. Between... Saan ba ito located, Ed? Saan ba nakikita mo sa Google Earth yan? It's just east, west-south, parang west of Camiguin Island in the Bohol Sea. Now, the funny thing about Bohol Sea is that parang malalim ito, malalim. Now, was there a reason bakit nag-collapse ito? No? Bakit maging nasa malalim? Pero kung bagay, marami rin namang mga sunken structures gaya ng mga sunken pyramids, no, sa coast of Japan. Hindi naman Yaniguchi ang tawag doon. Buong buo pa naman. Ito, nakakaano lang, bakit hindi ito ma-explore? Dahil ba sa sobrang lalim ito? It's only one time. If there is somebody who will finance, it will cost millions, no? That padalhan ng yung deep sea, kasi 1,300 meters yan, hindi yan pwede. Hindi kaya ng scuba diving yan. Ilang kilometro. Deep sea. 1,350 meters. 1.3 kilometers yan. Tama-tama, nandyan si Megs, si Megs Ampinado. Nag-comment siya tungkol din sa Homo luzonensis. Naka-discover na yun kaibigan nating si Mijares, si Prof. Mijares. Kaibigan mo. Ayaw mo pa-interview sa'yo. Magpa-interview, science lang daw siya, science. Sayang ka. Sayang. Luzonensis, kasi sa Luzon niya na-discover, kaya pinangalanan niyang Homo luzonensis. Ayun na si Migs. Ano yung gusto mo sana i-relate kay Migs tungkol dito sa image na to? Well, the fact is, ang karamihan sa mga standard science, itong ating kaibigan si Mijares, kung susundin ang standard science, they can only follow the existing theories. In other words, mahirapan sila if they will try to deviate from what is the current mainstream anthropological theories that exist. And these are the theories that are being taught in school. That Darwin, yung evolution, wala sa kanila yung may pumuntang alien na nag-manipulate, nag-engineer sa ating DNA. Wala yan sa anthropology. That is not discussed. If you start discussing that, you are ostracized. So, they cannot deviate from that. So, yung sinasabi na may nakitang Luzonensis, isipin mo, hominid yan. Hominid lang yan, 70,000 years ago. Are they saying na, what basically that says is that we were still all monkeys. Ayun na nga. They cannot go out. They cannot live outside the box. You cannot go out of that box.
Oo. Yung thinking nila is already boxed into thinking that we were just monkeys before. Kahun. Thinking kahun. Now, if you think that, and tingnan mo yan, 70,000 years yan. Ang ano ba tinawag niya? Radium, I don't know kung it's a radioactive aging ang ginawa nila dyan or carbon dating, I don't know, but sabi nila 75,000. Imagine yung story ni Sakaraya Sitchin, The Coming of the Anunnaki. You're talking about 450,000 years ago. And these are advanced scientific people. So, bali na predate ito, mas early pa itong Luchinensis na to. Ay, hindi. Mas kung ito, bago lang to. Because the Anunnaki was supposed to have come something like 400,000 as against 70,000. At 70,000 lang itong Luchinensis. 70,000 lang yan. Yung Anunnaki was around 400. And the Anunnaki, kung sundin yung storyline ng Anunnaki, in 100,000 years, they already started engineering the human race, yung Homo sapien. After 100,000. So you're talking of 400,000 years minus 100,000. So something like 300,000. There were already humans with enough intelligence that already can start mining gold. Because we were used to mine gold. Okay, mamaya puntahan natin yan. Contribute ko yung na-observe ni Benji Lim, yung nakausap ko kanina. Well, tungkol dito sa structure nito, nabanggit mo si Megs Empinado, yung ating kaibigan na nag-i-scale at gumagawa ng mga laser reproduction o production. Yung 3D. Yung 3D processes. Anong sa tingin mong pwedeng gawin dito ni image? Because that is just a standard JPEG copy of the site. No? Yung kung punta ka sa Google Earth, makita mo yan. That is just very near the Camiguin Island, the north. It will be around northwest of Camiguin Island, north of Mindanao. Basta malapit lang yan sa Camiguin. So kung pwede niya makunan yan, gawa ng high graphics analysis using high contrast, Photoshop. Baka ma-define pa ng mabuti yung whether structure yan, o rock formation lang yan. Siyempre, kung tanungin mo geologist, they will say that's only a rock formation. Kaya ma-reconstruct na rin niya siguro, no? Pwede naman yung dagdagan sa tingin niya. At makadevelop siya ng image na ma-appreciate natin even more. Alright. Even more. Pareho ba yung nangyari sa yung The Face of Mars? Di ba sabi nila may nakitang ang NASA sinasabi na geological formation lang yon, yung the play of shadow and light. Kaya naging tingin mo parang mukha. So, I hope not. Kasi kung tingnan mo talaga to, this is very, what attracted me to this was that this was very, mga right angles ang mga structure niya eh. Ito parang well-constructed, no? Parang well-engineered. Ito, siguro si Architect Valle, ay maaari rin makapagbigay ng inputs regarding this structure. Although may sabi niya rito, ano po bang masasabi niyo sa new archaeological finds? Ancient megastructure in Binuanga, Bulacan. Meron ba nito, Ed? Ito kaya Binuangan? Yes, I heard about that. I think kung hindi ko ano ba yan, Pampanga? Bulacan, So around that area, Pampanga, Bulacan area, there is it's an ancient structure that may predate the coming of the Spaniards. So it's possible to be, pero it's not that ancient. It could probably be mga mga 1300, 1200. Okay. So, hindi natin alam unless a real study is made into that, because you have to properly date the structure kung pwede gawin ng proper dating yan, kung pwede kunan ng dating. Because it will give us an idea how old these are. No? Saan ba nakita yung structure na yun? Actually, karamihan thought it was, ang iba dyan, akala nila mga
fish pen. Aha. Oo, kasi mga nakahilera lang ng mga bato yan nandun sa dagat. But there were some people who started tracing it not to the sea, and it goes deeper into the sea, and then it goes inland also. Okay. So these are structures. So ano to? Are these only boundary guidelines, or are these boundaries of city? Okay. So Diba? with the introduction of Google Earth, marami mga discoverable. Marami. Unfortunately or fortunately, the problem is we do not, unless somebody will go there, go deep and find it. Kasi marami nang nakitang structures dito sa Google Earth. Pareho niyan, may malalaking structure nakita sila sa offshore of wood ano na yan yung Oceanic Study Group sa California. Offshore sa kanilang site, mayroong nakikita sila doon ng mga ganun din, mga structure din, pareho sa atin. Ang lalaki din. Kaya nga lang, pagdating mo siguro sa ilalim, baka natabunan ng buhangin yan, hindi niyan ganyan itsura. Anyway, mamaya, pag-usapan pa rin natin yan. Tingit ko lang. Sige, anything to add on that? Well, we have the reason I posted it in the UFOSP site is because a lot of things that we relate to UFOSP is also related to undersea, tawag nila undersea objects, unknown submarine objects or undersea objects. And a lot of the UFO, unknown, yung iba sabi nila unknown aerial phenomena. Pero ito is seen to go under the sea. Well, so may mga balikan natin yung mga narratives na gather kong narratives. Na yung mga tinatawag nilang avatars, no? Mga avatars, yung mga mystic persons na nakatravel na sa ilalim. From Cagayan de Oro, tumawid siya ng Camiguin Island, tapos nakarating ng Bohol, tumagos siya ng Mount Kitang, yung dito sa Bacolod. Canlaon. Canlaon, hanggang sa nakarating siya ng Banahaw, Makati. Kasi nandyan nga daw yung may mga tunnel siya, interconnected tunnel. At masasabi natin siguro na nakakalago siya dahil yung sa ibabaw niya nandun yung dagat pero nandun siya sa ilalim dumaan. So baka may passageway talaga na matatagpuan doon. Hindi lang natin alam kung paano makarating diyan, Tsaka may mga nagsasabi na may mga sasakyan, mga advanced weaponries, etc. Now, i-share ko lang. May Caterpillar pa na 500 units na diniliver gamit ang gintong barko. Now, yung observation ni Benji Lim kanina, kung nag-usap kami, na hindi siya naniniwala na makaka-produce ka ng metric tons, million metric tons, kung ganun nga yung inventory, na in so short a lifetime. Yung sa lifetime natin. Kasi yung gold particles, mga particles lang yun, gold dust. No? And then it takes time bago ito mag-accumulate o makapag-gather pa at ma-develop into gold, yung mga particles na yan. Yan sabi niya. At yung mga particles na yan, parang sa observation niya, nag-gather doon sa kung may mga crystals. Kaya kapag may mga area na may crystals, most likely may gold doon kasi kinakain daw ng gold. Yung gold is a live element, parang mercury, sabi niya gano'n. Now, kung ang inventory ay maraming gold bars, so ibig sabihin nun, hindi yan na-develop ng isang century lang, 2 century lang, nakapag-develop na ng gold bars, ng ganung karami. So, mahabang panahon ng ginugol niyan at malamang hindi tao ang gumawa.
Well, it's possible that there were also, yun nga, ang problema kasi natin when we look at the history that we have studied, we are structured into a fixed box. Diba? Ang sinasabi nila, our civilization only started 6,000 years ago when everything came out of Somalia. Yung data, halimbawa, Benguet mining, gaano ba katagal o yung pagproseso nila ng isang metric ton na gold? What I'm trying to lead to, Tony, is that our perspective of history as a karamihan is limited to only a few thousand years. When in fact, if you look at it, it could run into millions of years. Millions of years, oh. Millions of years, because it's possible. There is no question that even before the Great Flood of the around 11 to 12,000 years ago, there were pre-civilization. I mean, there is the story of Atlantis. Going even farther, you have the story of Lemuria. And the Anunnaki, yung sa groups of Sicaria Sitchin, sinasabi. The Anunnaki story goes as far back as 400,000 years ago. And they were already 400,000 and they were already mining gold. Mining gold para dun sa atmosphere. That was the whole purpose of what they were doing here. Oh, atmosphere. So if you can imagine all civilization using gold, mining gold over the thousands of years. So kung itong mga gold na ito, abot ng million metric tons yan if it is gathered into one place. So hindi lang ito nag-gathered ng 100 years. Hindi. Panahon lang ni Rizal, panahon ni Yamashita, hindi. Di ba? Kaya kung I am looking at this as yung sinasabi ko, yung divine wealth at yung divine wealth. Ito yung natago na iba na ang nagbabantay. Iba na ang nagbabantay. Balik na naman tayo sa water, na hindi na tayo alien. Oo. Nako-connect natin eh. Oo. Hindi ko ganun. Sabi nga niya, ni Benji, panahon pa yan ng mga Anunnaki siguro na na-develop yan. Kaya nga tayo ginawa. Di ba? According kay Sitchin, na ang human beings ay ginawa para magmina ng ginto. So, imagine, ang reported, ngayon lang, at the current, itong current time ngayon. The reported gold production is 3,000 tons per year. Ayan, coming from you. 3,000 tons per year. That is reported. That is the one reported. Pilipinas ba yan o worldwide? Worldwide yan. Worldwide. 3,000 metric tons. Metric. That is for 1 year. If you go back into ancient Egypt, when they have already started mining, ilang thousand years na yan? 10,000 years times what? 3,000 is something like 300? 9 million. 10,000 years times 3,000. 10,000 years. 3,000. That is around 30 million tons of gold. Assuming na yun lang. Na if you read Pigapetta, yung Pigapetta is the writer of historian of Ferdinand Magellan. And he was saying that in the Philippines, even the servants were wearing gold. Gold was just picked up in the rivers, in the river banks. River bank. Pinukuha lang, pinupulot lang ang gold. Pero maliliit yun, parang butil-butil lang siguro. Kung magbutil-butil ka over time, aabot din na tonelada yan. Nga, yung sa Diwalwal, limbawa, pinapan nila yan, pinagtsatsagaan nila. Pero diba? tayo, bara-bara, gusto natin. Ngayon, mahirap na hanapin sa yung main vein. Pero at that time, 1500 would be around 25
5,000 years, is that 500 years ago? Oh. O 500? Mahaba proseso to. Ibig sabihin, itong ginto na gusto mang ilabas, talaga may nagmamayari niya na hindi tao. Pero what I'm saying is, to talk about 1 million metric tons over time is not a problem. It is achievable. But not in other words, it could be that many gold. Ang masabi ko, there could be that many gold. Whether it is put in one place or not is besides the point. Based on potentialities or based on capabilities, it's possible to have 1 million or more than 1 million metric tons of gold laying around this world. Pero yung time element na yon, kung gaano katagal maimbak yun yung big question. Kasi ang isip natin start 400,000 euros. Sabihin lang, 300,000 years ago. 300,000 times 3. Then that's around 900 million metric tons. Ay, mga ganon. Di ba? Yeah, pero at least ngayon napag-aanoan natin kasi ako, for one, hindi ko alam yun eh. Yung nga naman, tayo kapag nag-usap tayo tungkol sa ginto, parang napakadali. O bigyan mo kami ng 1,075 kilos, sabing gano'n. Parang napakadali, ano? Pero hindi pala. Ito ngayon, ang question yan, saan yan? Is it in one place or scattered all over the world? Ayan. At bakit nandito? Sa China, dito, punta ka sa Marawi noon, in my younger days, without being called a racist. Yung punta ka sa Marawi, Maranao, pag ngingiti sila, yung ngipin nila, puro gold. Bansil. Bansil, alam mo yan, di ba? Doon sa India. Doon sa India, di ba? Mahilig sila sa gold. Nung hindi pa uso yung tamang ng denture paggawa ng pustiso, bansil talaga. Either silver or gold yung nasa ngipin mo nakakapit. As crown, di ba? Yun, Gold yun. Gold yun. So, noon, yung ginagamit nilang pang brace ng ngipin mo was gold. Yung the more the merrier yun. The more the shiny. So, talaga yung magsabihin when we talk about gold, talagang mayroon. Now, what is the relation of this to our discussion? That could have been ancient civilization before, because the world that as we know it now, is not the same as it was 100,000 years ago, 500,000 years ago, 1 million years ago. Iba ang mundo. And if you go even farther, there was only one continent. Pangea. Ano tawag yun? Pangea. Pangea ba yun? Tawag nila? Somehow itong new knowledge na to, na hindi pala ganun kadali, somehow makaka-reflect, magkakaroon ako ng reflection. Speaking of myself, no? Na we could treat the issue of gold bars with much respect. Na ngayon kaysa dun sa treatment ko yesterday. Para bang napakadali. Meron ka bang ginto dyan na 6.2? Meron ka bang ganito? Parang ganun lang napakadali. Pero kung malaman pala natin yung proseso ng paggawa niyan, kaya nang sinabi mo, 3,000 metric tons lang. At tapos kung ang inventory ay milyon-milyong metric tons ang nakatago rito sa Pilipinas, medyo mag-iisip ka nga talaga na, teka muna, hindi pala to hindi to kwento kutsero. Oo, hindi malalim pa pala ito. I mean, kung pupunta ka nga doon sa Ayala Museum, yung 'di ba isa 'yon, Segway. Segway. Sige, go. Diba, sabi mo yung sino 'yan, yung kaibigan mo si Maestro. Yung lumakad ng underway, passageway, tapos meron doon sa Makati. And he specifically mentioned Hill Puyat. Yes.
Corner The Ayala. triangle, that's Ayala Triangle. That is Hilpuyat, Ayala Avenue, Paseo de Rojas, at Makati Avenue. Yung triangle na yan, that is at the base of that. Kasi pointed yan eh. Yung triangle na yan parang pointed. Pero at the base of that, where the Philippine Stock Exchange building is located, underneath that is the Gold Museum of Ayala. Okay. That is where you will find na ito ang malaking question because it is yun. Makahanap ninyo yan sa yung Ayala Museum Gold presentation. Tsaka tinatawag nga yung lugar na yan Ayala Triangle, di ba? Ayala Triangle yan. Okay, sige, go. Magtataka ka, bakit may mga, ang sinasabi nila, these are ancient Filipino gold jewelries. Now, makita mo ngayon doon the intricate designs of this gold. Yung ginamit ng mga Pilipino natin noon. So first, isa nila nakuha yung gold. Dito sa Pilipinas yun. Second, may technology na tayo to process gold. Bakit sila makabandolarya ng They have a bandolier of gold as a sign of office. Why do they have yung parang pinya barong? Yung parang pinya barong na yan, pero it's woven in gold. Parang armor, di ba? Armor na... hindi lang armor. I mean, it's woven in gold. Parang shirt mo. Wearable. Wearable yun. Yung mga sundang mo, yung mga intricate design sa belt, mga office. So that means, one, if there is jewelry, ancient jewelry that is found here in the Philippines, that means that we have the technology to process gold. And that means that you have the raw material, the raw gold, that is processed and converted into something fashionable. Therefore, you have the technology. Saka yung details, no? Yung details, the intricacies of the gold design. Meron ng makinaryang gumagawa nun. Kaya pag titignan mo, yung uniformado, hindi naman crude yung pagkakagawa, di ba? Ako, I have the belief, Tony, that there is gold, but whether it is located in one place is still a question mark. Because even China, even India, meron silang mga sariling mga... Pero Southeast Asia has one of the biggest deposits. Australia is another one. Yun na nga. Kung paniniwala naman natin na dito naman sila nagkukuta. Nagtatago. Dito nila tinatago sa Pilipinas. Well, wala tayong magagawa. Kaya palagi ko in-emphasize, you have to really categorize itong wealth ng bayan, yaman ng bayan. Yaman ng bayan. Kaya, ayan, siguro, may relationship ito dito. Lalo na, ito, mukhang facility ito. Baka naman kahit magpadala tayo ng submersible drone, hindi rin natin ito ma-access kung hindi pa hihintulutan. Dahil kung halimbawa, sa palang facility ito, nagmamanufacture ng mga advanced weapons. Dito pinaprocess yung gold, minimina yung gold, we'll never know. Hindi rin natin alam. Kasi sa kaliwa, sa kanan ng picture na yan, some distance away, meron din ganyan, pero covered pa ng hindi ganito balas. Ano ba yung buhangin? Pero alam mo, may sinabi sa akin si Maestro na magkakaroon ng malaking calamity o calamitous event na masasabing ili, no? Ili, yung tawag nun? Extinction level event. Oo. And then, mag-give rise dun sa isang island, no? Na
puno ng kayamanan, parang ganun. Mag-give rise ng isang island na between Bohol and Cagayan de Oro. Abangan natin yan. Bohol is deep, ha? The Bohol Sea is mga 3,000 meters ata yan. Pero if you will look at the Bohol Sea, you are surprised by why it is parang ano ba yan, yung nag-sink. It looks like a land that sunk down. So baka marami pang makita diyan. Marami rin volcano diyan. Maraming volcano. Interesting pa yung yung revelation ni Supremo nung nakarang usapan namin na yung atomic bomb. Meron pa lang nakabaon dito sa Pilipinas. Iloilo. Kawawa kami. Pero maganda yung testimonya ni Supremo nitong huli. Maraming nag-PPM sa akin at gusto pang magtanong. Sabi ko, hindi naman ganun kadaling ma-reach si Supremo. Anong mga subject matters yan? Tungkol nga dun sa ginto, yung iba ganun, at yung iba naman, tungkol na rin dun sa nabuo, lalong tumibay na paniniwala na itong si Supremo ay either may contact sa Encantado, mga Encanto. Kasi yung istorya ng tungkol dun sa atomic bomb na yan, hindi na daw yan bago. But it is a narrative that is being relayed to us by the Encanto themselves. Sa mga nakakaalam. Halimbawa, ikaw may kilala kang Encanto, naging kaibigan mo. Kikwentuhan ka, ganito, ganyan. Sa mga kwento, yung tungkol din sa atomic bomb na yan. And it's possible that's the Ark of the Covenant. Paano naging Ark of the Covenant? Isang form ng atomic bomb yung Ark of the Covenant. Atomic bomb yan. So, yan ang paniniwala. Kaya may isa dyan na nagulat siya nang marinig niya kay Supremo tungkol doon. Kaya sabi niya, si Supremo may contact na Encantado. Pero sabi ko, hindi pa kaya Encanto itong si Supremo? Sabi niya, hindi. Hindi ko, anong tawag nito? Hindi ako nag-comment nung, nakinig ako ng Tony, pero hindi ako nag-react. Di ba, isa sa na-mention niya dyan is that isa sa mga lugar where there is a big, sabihin natin, group, batch, or a big kabudol of, yung isang malaking gold hoard. Hoard of gold. Hoard of gold is Agusan Mars. Yeah, that's right. Now, Agusan Mars is in the Eastern Philippines, and that is where gold is prevalent in the eastern seaboard of Mindanao. Is one of the richest places in gold. Nandiyan yung Placer. They have been developing that before. Yung Mount Diwalwal. Hindi pa na-mention yung sa Davao Oriental. Okay. The point is that is a rich source of gold. Now, saan itong mga gold pieces na nakita ng Ayala, nandyan sa Ayala Museum, I have a suspicion kung i-trace mo yan, most of that came from Agusan. Why? You will notice that many of the old mga balangays, mga balangay, di ba? If you have a big balangay that is found in an area, why do you find it there? Because people are going there. That's right. Trading. So, it is possible that the Agusan Mars, dyan dumadaan yung Agusan River, ang labas nun yung sa Butuan. And interconnected na yan. Isa yan sa mga trading areas panahon pa noon before the Spaniards, when sila Limahong pa. Sila Lusong. Kaya marami pang Kaya marami pang yan eh. Marami pang iluluwa. Marami pang malalaman natin. Kasi limitado yung istorya de on amor ng ating
ang ating historical story sa ating bansa. Kaya meron kasi isa dyan na nag-PM sa akin na mukhang malawak din yung kanyang kaalaman tungkol sa Encanto dahil ang lolo niya at ang tatay niya ay may mga kaibigang Encanto at sila ay mga Siruano, manggagamot. Pero di sabi ko, baka naman si Supremo, dahil duda ko rin noon, na baka si Supremo ay Encanto. No? Tanungin mo si Gary, kasi si Gary at saka si... Nakwento ko na nga yan kay Gary, kininto ko na yan kay Gary, pero hindi masyadong naka-attune si Gary tungkol doon. Although hindi naman niya dinidispel agad o ini-eliminate yung paniniwalang yon. Although natabunan na, nung lumabas na yung sa atomic bomb na yan, tinanong ko yung nakakaalam kung si Supremo ba Encanto. Sabi naman niya mukhang hindi naman kasi nakakasakit daw si Supremo. Noong una nga, tinatanong ko siya dyan sabi ko, yung nagkwento kami personal, yung grupo natin na nagkukwentuhan, tinanong ko siya, bakit pa nag-iiba yung boses mo? Yeah, tama. Sabi niya, ikwento ko na lang sa iyo later, hindi ngayon. Nag-iiba kasi nagkikwento kami, tapos nag-iiba yung boses niya. Sabi ko, para pinakitan ka ata or something. Si-share daw si Saldi Vilche sa atin. Ano yun? Sige, Saldi, tawag na. Paano natin? Tawag ka, Saldi. Available ang line, 0906-397-0601. Ito, basahin ko muna itong ni David Shoti. Siya nakakita ako ng UFO 1 month nakalipas na, mga bandang 2:30. Ganong oras po kasi ako naglalakad papunta sa garahe namin. Hindi siya aeroplano dahil pabilog siya at sobrang standby, Saldi liwanag, mabagal at biglang bumulusok at nawala. Kwinento ko sa mga kaibigan ko pero parang hindi sila naniniwala. Yan talaga problema. Anong nakita mo? Paniwala mo lang kung anong nakita mo at kasama mo kami dyan. Nakita ko din yan si Red sa parting Bohol Sea. Napapalibutan ng Camiguin, Siquijor at Iligan. Siquijor. Punta nga tayo dyan. Ito yung coordinates. Ayan. Yung mga gustong humabol, gusto ninyo makita sa inyong Google Map, nandiyan ang coordinates courtesy. Google Earth. Courtesy ni Mexing Pinado. Si Edan po, ang lolo natin. Ang lolo po nila, si King Kong. Hindi naman si Luis Song. In-check yan Luis Song. Hindi si King Kong. Luis. Sabi Vilches, ano sabi ni Salvador? Mr. Vilches. Hello, Saldi. Hello, Tony. Si Ed, kasama natin. Ed, magandang gabi. Medyo choppy yung... sige na. Anyway. Sige, go. Okay. In my travel, actually, pumupunta ako ng mga areas kasi like, for example, doon sa Leyte. I don't know if you've heard about Lake Danau, doon sa may parte ng geothermal plant. Papunta ko. Nung pumunta ako doon, yung guide ko, alam mo yung pag tinignan mo yung Lake Lanao na yan, sobrang lawak. Okay. Pero nasa tuktok yan ng bundok Okay? May tinanong ko siya dahil parang sabi ko parang mysterious itong lugar na to. Tinanong ko yung guide. Sabi ko, ano ba ang mga nangyari dito? Wala ba kayong mga nakikita na mga kung ano-ano dyan? At first, ayaw niya muna magsalita. Pero sa bandang huli, napaano ko siya, napa-istorya, kung ano man nangyari. Sabi niya, yung Lake Danau na yan, hindi pa daw yan umaabot, hindi pa daw naaabot sa ilalim yan
sobra daw ang lalim. Meron daw nag-attempt dati na ilang haba na ng PC ang nilagay nila. Ang tinuntong nila doon sa ilalim. Hindi pa rin umaabot doon sa dulo, yung sa ground. So, meron isang Amerikano daw na pumunta dyan. Meron siyang kargang kuwan. Eksperto yung Amerikano sa diving. So, kasi siguro ko they were saying na meron nga talagang gold daw yan dyan sa loob. Okay. So, yung Amerikano, dalawa yung kanyang tangke. Pag-dive ng Amerikano doon sa lake na yan, after several minutes, umahon yung Amerikano kasi para daw siyang freezer doon sa ilalim. Uy. Sobra daw talaga ang lamig. Mm-hmm. So, ang local government daw nag-attempt naglagay sila ng bato. Yung bato nilagyan nilang Lake Danau. Pininturahan nilang Lake Danau. Tapos nilagyan nila ng parang device na pag iyan ay umabot na doon sa dulo o sa ground, magbubukas siya at malalaman nila kung gaano kuan yung depth nung bato. So, nilagay nila daw yung bato na may pangalan. Alam mo kung saan daw nila nakita? Lumutang yung bato? Saan? Doon sa gitna ng dagat ng Ormoc. Uy. Uy, teka muna. Saan ba yung Lake Danau? Imagine, saan ba yung Lake Danau? Pakiulit nga. Sa ibabaw ng... Yung bato na may pangalan ng Lake Danau, nung hinulog nila doon sa lake, doon nila natagpuan sa gitna ng dagat ng Ormoc, and it's on the other side of the mountain. Oh. Saan ba yung Lake Danau mismo? Yung bundok na yan, saan ba yan? Sa Leyte rin? I don't know kung familiar si Ed ng geothermal plant doon sa Leyte. Yun doon galing ang tubig, nag-flash flood. Maraming namatay noon. Hello? Ginsa Ugon? Hello. Yung nag-flash flood noon. Sa Ormoc daw, Ormoc. Ormoc mismo. Ormoc City. Sa Tacloban na nakita yung ano. Hindi, iba yung yung Ormoc kasi in the western dagat na portion. Itong Lake Danau, doon sa bundok yan ng Ormoc. Okay. Imagine there is a connection. Kung totoo yung sinabi nila, may connection yung lake papuntang dagat. Okay. Depende nga yun kung talagang tagus-tagusan. Ang theory ba nila, paniniwala nila tagus-tagusan? O baka naman yun ang paniniwala nila. Kaya hindi daw natutuntun yung dulo ng lake. Sobrang lalim. Yung pala, siyempre, napakahaba yan hanggang doon sa dagat. Well, kasi kung hindi tagusan yun, di siyempre, mababalatenga yun. Kung halimbawa, sabihin natin kumaliwa o kumanan, perpendicular yung direksyon. Kasi logical niyan. Wala pang nakakakuha kasi kung gaano kuan yun eh. Kasi parang ang nagtataka lang ako kung bakit kung halimbawa konektado siya sa dagat, bakit yung ilog hindi nagiging dagat o hindi siya nababawasan eh. Ay yung lake tamo, hindi ilog, lake. Yung lake. Okay. So, ano natin dyan masyadong, para sa akin, it's very mysterious. It's a very mysterious place. At sabi nila, yung may mga nagmimina, may mga independent daw ng mga tao, ng mga treasure hunters dyan. Sabi nila, in some part of that lake, meron sila nakitang aeroplano daw yata ng mga
ng Japanese na sa akala nila baka puno rin niya ng mga gold doon. Well, yung mga ganyan, common sight yan no? Maski dito sa Intramuros, sa ilalim, may mga sasakyan na hindi pa nilalabas at ilalabas daw yan pagdating ng panahon. Well, oo nga Ed, nakakita ka ba dyan, Lake Danau? Meron, Lake. Tiningnan ko nga yung ngayon, Lake Danau on top, east of Ormoc City. Kasi Ormoc City is in the west side of the Leyte Island. So, saan Ormoc City is facing the parang Bay of Ormoc. O saan nakita yung kabilang yung dulo nun Saldi? Saan banda na? Probably sa yung sa akin. Sa dagat na. Sa dagat. Ormoc. Dagat ng Ormoc. Yung Ormoc Bay. Ormoc Bay. Ormoc Bay. Okay, sige. Ano kaya yan? Baka may mga, sabi ko nga doon sa mga tao, sa guide, paggabi daw yung mga gwardiya dyan, ito tataka ko, ang mga tilapia daw dyan, Tony, sinlaki ng hita. Okay. Sobrang lalaki ng yung mga karpa dyan, yung mga kung ano ng mga lamandagat, sobrang lalaki. Tapos, meron daw silang nakikita dyan paggabi na parang hindi nila maintindihan kung may ilaw o something. Parang sabi ko nga, malay mo, baka may mga alien sa ilalim yan. Hindi remote yung idea na yan, Saldi, ha? At, hindi. Kaya sabi ko, bukod sa kaalaman, wala ito sa mainstream media eh. Hindi naman nila dinidiscuss yung mga bagay na yan eh. Siguro kailangan explore ni Ed yan sa Google Earth. Tinitingnan ko na ngayon nga. I am presently looking at it. Sabi niya. Lake Danau. Meron nga. Alan Milebo, the U.S. Embassy here in Manila has underground passage tunnel underneath of their building structure where the U.S. submarines go forth and through, looking for and spying for the minerals and precious metals here in the Philippines territory, plus palladium deposits in the area of Mimaropa. Ayan, ha? Sige. Siguro nga, Saldi, marami pang exploring humanity. Parang sige, yun lang, Tony. Okay. Ed, medyo pasensya na kayo doon sa ano ko. Salamat. Share lang ako ng salamat. Konti. Maraming salamat. We value it very much. We value it most. Mga ganyang contribution. Thank you, Saldi. Salamat. Okay. Ayan, si Saldi Vilches, ang external vice president ng UFOSP. So, Ed, anong tingin mo? Ba't nagkaganon? Well, I would not be surprised na mayroong exit point, mayroong tunnel. Kasi if this is, karamihan naman ng mga lake natin, either asteroid or comet impact or it is old volcano. So, all volcanic craters, no? So, kung old volcanic craters yan, siyempre, yung tagusan ng lava yun, when a lava, yung dumadaan yung lava kasi, ang unang titigas nun, yung outer layers ng lava, yung dumadaan sa tube, ang outer layers ang tumitigas nun. Yung sa gitna, siyempre, patuloy na mag-flow yon hanggang nakalabas. So, ang maiwan dyan is parang tinatawag nilang lava tunnels. Okay. So, if that is in a lake that is an old caldera of a volcano, malamang na merong tagusan yan papuntang dagat. Hindi kasi ang presumption nun kapag sinink mo yung tawag yung sinker tsaka yung tali, parang lumabas dun sa kabilang dulo, di ba? I-verify ko muna ang pero ko yung height. O baka naman inanod, lumabas dun sa kabila. Ganun. Ganun talaga. Pero sinker
Bakit lumutang? Meron ako. Nangangahulugan na tagusan siya. Correct. Meron nga kuweba sa Cagayan de Misamis Oriental, yung Tres Marias, tawag namin Tres Marias. 3 caves yun eh. Sa gitna, may tubig, may umaagos na tubig. Pero wala kang makita ang source, wala kang makitang exit. Ang exit pala nun pa ilalim, tapos doon lumalabas sa gitna ng Cagayan River. Okay. So merong mga ganyan. Ito, may mga nagre-respond dito. Sino daw ang hari ng mga engkanto? Sabi ni Bidalin ay si Lolo Siroy. Sino si Lolo Siroy? Ay kapatid ni Tatay Adjano at tiyuhin ni Robin Icleo Senior, spiritual, hindi material. Yan mga pangalang mga popular sa Mindanao. Si Tatay Adjano, Tatay Tagliong. Ayan, yung mga ganyan. The UFO finding sorcerer are spiritual entities. They are angels of God. Okay. Hindi lang not necessarily siguro angelic lahat yan dahil kung merong good forces, meron ding mga evil forces. Physical siya. Okay, sige, nag-aanuhan lang. Nakuha natin tong one time. Ano ba to? Nakakapuntang spirit one time. Okay. Good evening, Kaanton, taga Coronadal City. Napansin ko, pulseras mo gaya sa akin. Ito. Tsaka ito. Bigay ito ng Matanda. Hindi, Buddhist monk. Buddhist monk. Bigla na lang lumitaw sa likod ko yun eh. Nandun ako sa Makati. Kung sinaalok nga ako, hindi na ako tumanggi. Magkano? Sabi niya 100. Namurahan na nga ako dahil talagang full costume siyang Buddhist monk eh. Nagulat ako pero hindi na ako nagtanong. Nagpakita 12:00 ng tanghali. Yun. Ayun, engkanto yun. Baka mga avatar. Kaya Okay, sige. The real aliens are the believers of Christ Jesus. Okay, John 14. Okay. Sige. Wala na yatang komentaryo so far. So busy. Sabi naman ni Marvin. Okay, Ed. Magpita tayo mag-closing time. Well, maraming yung once you study the subject that we are in, daming, if you only try to open your mind and connect the dots, marami ka talagang mahagilap na subject matters na hindi tinuro sa'yo. And you use your critical thinking at saka yung discernment mo to find out what is truth and what is the proper way to approach it. Pero alam mo, dito ko lang na-recon yung nakalala mo na meron tayong guest na si Biason. Yung sa Malate? Taga Pangasinan. Okay. Charlie Biason. At ang tsura, ngayon dun sa napag-aralan niya na yung espiritu daw ng mga, ito iba naman ito, no? Yung espiritu natin, hindi na makalabas doon sa dome. No, doon parang may dome na kalulong. Permanent, yung old interpretation ng the creation of heaven and earth. Kaya kapag nag-transform na tayo, nag-transpose tayo, yung spirit natin, paikot-ikot lang, hindi na ma-avoid na hindi na maiwasan, kundi we will seek for reincarnation until such time na talaga makapenetrate na yung spirit natin, yung soul natin, at makabalik na tayo dun sa dimension o sa parte ng universe. Dahil ayon sa nabasa niyang theory, talagang ini-enslave daw ang humanity, kaya hindi daw tayo makawala. Pero alam mo, meron ako tanong dyan going beyond the reincarnation. If there were a million citizens, or there were a million people, or a million human beings, let's say 1,000 years ago, 2,000 years ago, saan galing yung ibang mga soul ngayon na 8 billion na tayo? Yun na nga. Di mga previous pa na hindi na naka-reincarnate. Okay, so if there were souls from the previous populations, assuming natin kahit yung dome, concept of dome, na hindi makalabas.
Hindi tayo makalabas eh. There were 1,000 years ago, there were only 1 million human beings, and now there are 8 billion. So we're saying that these are old souls before. So why were there old souls before? Did they come also from the human body before? Ayun na nga, no? Kumbaga, di ba? So if you're talking 8 billion souls now, there must have been 8 billion souls before. Meron din encroachment. Yung penetration. May naka-penetrate. Papasok pero hindi na nakalabas. Okay, sige. Interesting. So, what I'm saying is, sa ating subject matter, if you have to look deeply into, try to understand what you are reading or what you're listening, what you're viewing, and try to connect the dots, marami kang mahagilap dyan. And you really need to use your discernment, your kabudol, and your critical thinking to determine whether you are following the right direction or not. If you find it difficult, just laugh it off. Parehong ginagawa natin. Minsan tawa lang tayo ng tawa eh. Well, at least na-arouse yung ating, na-stimulate. Arouse na naman. Na-stimulate yung ating thinking. Yun ang naman importante. Oh, yes. Yung ginagawa. Siyempre, off na tayo. Everyone is entitled to his own opinion and interpretation of things. Yes. Oh? Your truth is your own truth. Your own truth. Kaya pwede na tayong magbuo ng SSU. Okay, matatakot. Magpatuto tayo. Okay. Samahan ng mga siraulo. Okay, Ed. Sige, paano na tayo, Ed? Good night, everybody. I hope you enjoyed listening to the subject matter and learned something. And don't believe us. You do your own research and study. Yeah, that's right. Okay, sige. At ito, sabi pa niya, lalabas lang, iisa lang yung soul. Kaya daw nagre-reincarnate para daw, hindi mabubuti ang mga tao niyan. Sa susunod topic natin, hindi na tayo naghanap ng guest eh. Anton talaga. Oy, Bishop Rio Ramos. In my own perspective, same old souls keep on reincarnating again and again. Kaya itong si Ed Neri, old soul na yan. Old song. Okay. May nagsabi sa akin, 300,000 na din ako eh. Pero kailangan na nating lumabas, ha? I've been here for 300,000 years. Also, i-discuss natin yung binigay sa aking nobena ni Maestro para makalusot ang spirito sa dome na yan. Okay, so hanggang dito na po ang aming presentasyon sa gabing ito. Tayo po ay magkikita-kita hindi ngayong darating na Sabado dahil Sabado de Gloria. At siguro sa susunod na week pa, no? Ed? Okay, so hanggang sa muli nating pagtatakbo dito sa Alien Talk, si Anton Israel, sa ngalan ni Ed Neri, sa ngalan po na bumubunang UFSP, nag-iwan po ako ng isang magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. Bye, Ed. Good night, Don.